awit na yon ay maging isang inspirasyon sa bawat sa atin doon sa langit na bayan sa dating na araw. So, ang nais ko pong dalhin sa inyo ngayon ay may pamagat siya. Okay, ang kanyang pamagat ay our faithfulness and the sense of sin. Deprive him or her of dramatic conversion experience is really admitting that he or she has never faced the reality of being a sinner. Nais ko pong basahin sa umaga ito ang ating text. Makita siya sa Ephesians chapter 2, verse 3 up to 5. Pero ibabasahin ko dito sa Tagalog. Tayong lahat ay dating nabubuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginawa, ang mga nais ng laman at pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kaputan, gaya naman ng iba. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa mamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Kayo'y naligtas. Shall we bow our heads? Father in heaven, we thank you for this opportunity to study the message that we're going to discuss today. We pray that that will help us through the Holy Spirit understand the message, and we'll always consider their great love to us when thou given their life for you and for me. Thank you, Father, for the promise that I will be with us today. In Jesus' wonderful name, we pray. Amen. So, ito po ay, gaya ng sinabi ko kanina, binasa ko na, such an attitude develops out a faulty understanding of what really sin is. Nung si Simon ay kinahawakan niya si Jesus sa kanyang kamay. So Simon the prophet, nalala nyo, kanyang inantay na dumating ang Bisaya. At sa kanyang pag-aantay na natagpuan niya ang ating Panginoon Jesus nung dinala sa templo. At sinabi niya, habang hawak niya yung Panginoong Jesus, this child is destined. This child is destined for the fall and rising of many Israel. Luke 2, verse 34. Nothing can rise again until it had a preliminary fall. There must be misery because of sin before there can be true joy of sins forgiven. The only thing that is going to drive a person to the Savior and make him or her rely upon Christ alone is the true conviction of sin or being sinful. When God asked Adam the question, where are you? Sabi ng Panginoon sa kay Adam, nasaan kayo? Alam ba ng Panginoon kung nasaan si Adam at saka si Eve? Sabi po dito ay, God knew the answer. Alam ng Diyos ang sagot kung nasaan sila. But He would not help Adam until he faced up to where he was likewise. God cannot help us until we admit that we are lost. Ang Panginoon ay hindi niya kayang tulungan tayo hanggat hindi natin inaamin sa ating sarili that we are lost. So, lahat po tayo ay guilty po tayo dito, di ba? Lahat tayo, may kanya-kanya tayong mga nagawa, laban sa Panginoon, at tayo ay masasabi natin na sometimes you are lost. But the grace of God is always, ito yung magandang balita, the grace of God is always in us. So when God said to Adam, where are you? So ang Panginoon ay magtatanong sa atin ngayon, where are you, kapatid na Mitos? You know,
You are the only one who can answer that. And when God asked, where are you? Sister Terry, Dania, I am the only one who can answer the question. Ako lang ang masagot ko in what area, in what stage of conviction I have this status sa aking kalagayan. So, ang sabi ko dito, when you lose your way and phone your directions, the first question asked is, where are you? Pag nawala ka, direction mo, tapos sasabihin mo ay, nawala yung aking, nawawala ako, naliligaw ako. The first thing that will be asked to you sa mga tinatawagan mo is, where are you? Nasaan ka ba? So, the lost sinner will never reach his destination until he admits that he is lost and tells God where he is. So the turning point to experience is ang isang former na alcoholic, manginginom. Nung siya ay tinanong, ay sabi niya, for the first time in 18 years, I quit blaming my life, blaming my wife, my mother, my in-law, my boss for the mess that was in me. So sa loob ng 18 years na nag-iinom ako, at nung nabago ako ng Panginoon, that was the first time na hindi ko na sinisi ang aking asawa. Hindi ko na sinisisi ang aking magulang. Hindi ko na sinisisi ang aking mother-in-law o ang aking boss for the mess dahil sa isang kalagayan na naranasan ko. Kaya sabi niya dito is, the Bible says that for there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kung titignan po natin ang story ni Ananias and Sapphira, makita po natin sa chapter Ephesians chapter 5, verse 22 up to 24. Alam natin ang kwento. They promised to sell land. So, ang background ni Ananias and Sapphira ay isang, lang ang nilagay doon. They were rich, they owned land. That's why nangako siya sa isang panahon na magbebenta siya ng lupa para ibibigay sa gawain ng Panginoon. So here, sabi po dito, ay nung nasa kanila na ang pera na hawak-hawak na nila ay anong ginawa, nangyari ay hindi nila binigay lahat. So, di ba? Parang nangako siya tapos part of it was parang siguro nanghinayang siya ay kanyang itinabi. At alam natin ang story, God instantly killed the couple. Ananias and Sapphira were killed right away. Sabi po sa banal, sabi po ni Ellen White sa kanyang page, sa kanyang comment, Ananias at Sapphira submitted to his husband, kagaya ng makikita natin sa Ephesians 22:14, 22:14, to about submission to husband and wife. Sabi po dito, ang kanina pala na kinikwento ko ay Acts 5:1-11 yon, Sapphira and Ananias. So, but sabi dito, he submitted to his husband as an obedient wife, but he did not challenge him toward godliness. Pero hindi niya na-motivate ang kanyang asawa ukol sa pagiging tapat or pagiging sa pagsunod sa Panginoon. It's not keeping the money themselves that killed Ananias and Sapphira. Hindi yung pagtatago nila ng pera. It was by lying to the Holy Spirit and conspiracy to the divine calling that killed them. Conspiracy to the community that they have deceived
And it is their lying to the Holy Spirit that they were given such judgment. Kung titingnan natin, parang ang Panginoon, bigla talagang walang pasensya, patay agad. So, minsan ay ang Panginoon ay merong mga sa banal na kasulatan na parang natin, parang hindi naman to tama. Pero God has His own reason. Ang Panginoon ay binabasa ang ating mga puso, ang ating mga damdamin, ang ating mga isipan. At dito ay makikita ng Panginoon kung ano ba sa loob ng ating puso. And only God can read our minds. Ang Panginoon lamang ang makapagbigay sa atin ng totoong kapangyarihan para tayo ay maiwasan natin na magkasala din sa Kanya. Dito po sa sulat na Ellen White, nakikita ko dito sa education book, the greatest want of the world is the want of man. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. And honest is as true as duty to the needle to the pole. Men who will stand for the right, though the heavens fall. Ito po ang hinahanap ng Panginoon sa ating kapanahunan sa ngayon. Yung mga taong totoo at tapat sa kanyang mga salita. So, makikita po natin dito, babalikan natin ang kwento ng The Three Friends of Daniel. Makikita po natin na sa panahon na yun ay they were urged by the king to worship the image. The image that was set, made of gold, and all the people, lahat ng mga tao ay talagang makikita natin lumuluhod doon sa image. The graven image that was made of gold. The background po dito is when Nebuchadnezzar was given the chance, his dream to be interpreted by Daniel, siya ang nagsisimbolo ng ulo. Okay? So the head of gold was symbolized by the kingdom of Nebuchadnezzar, para siya yung magsisimbolo ng image na yon that was in his dream. You are the gold. Sabihin, siya ang pinakamayaman na tao na mamumuhay sa mundo. Dahil sa kanya lahat ang gold na nasa buong mundo noong panahon na yon. And he was to be considered as the richest monarch, pinakamayaman na hari noong panahon niya. Dahil he symbolizes gold head. At sa panahon ito ay he praised God for having that interpreted dream. Pero pagkatapos ng ilang panahon, nakalimutan niya ang Panginoon na nagbigay sa kanya ng karapatan. And he dreamed in himself that, oh, this will be gold. At ako yung, hindi lang ulo, kundi ako yung magiging bread, ako yung magiging kamay, ako magiging pakaan, everything. So that, alam mo ba kung gaano kataas ang gold image that was set in Dura? Ito ay 3 palapag na building sa ating kapanahunan. Ganon kalaki at ganon kataas ang image that was made of gold. So, ibig sabihin, halos lahat ng gold sa buong mundo ay nandun doon sa image na yon. And he wanted everyone to know that he is the most powerful, that he is God, that he has everything. Pero may panukala naman ang Panginoon para sa kanya. Ang nangyari sa kanya, he was deprived of his kingdom for 7 years. Nebuchadnezzar went to the jungle, to the forest, and eat
grass. Kumain siya ng damo. At pinababa ng Panginoon ang kanyang kalagayan to the status of an animal. Na lahat na kinakain ng mga animals na kasama niya, the grass, and whatever na makikita dun sa gubat, ay kanyang kinakain. Why? Because God would like to humble him down to the lowest state. God would like him to know that God is the super precious God and loving God that is willing to change him. Papalitan yung kanyang isip, papalitan ang kanyang imahe, and not as a king, but as a lowly animal creeping in the woods. So makikita po natin dito na ang Panginoon ay gumagawa sa ating mga puso at isipan. At ang Panginoon ay gagawa para sa iyo, para sa aking mga kapatid, para tayo ay bumalik sa Kanya. And ang ating unang pag-ibig sa Kanya ay ibabalik natin. Minsan sa ating buhay, because of maybe financial or we say sa mga problem na hinaharap natin, minsan nawawala na yung ating sense of truthfulness or sense of loyalty to God. Minsan natadivert tayo sa mga bagay-bagay na pansamantala. At ang nangyari ay minsan ay nawawala na yung focus natin sa pagbibigay ng pabalita ng langit. So that God is always calling our attention. Kung gaya ng tinanong niya kay Adam, where are you? Nasaan ka ba? Ngayong umaga ay nais ko rin tatanungin sa inyo at sa akin din, sarili. Where am I? Where are you in your spiritual journey towards heaven? Where are you in your spiritual realm sa ating panahon? Alam natin na ang Panginoon ay malapit na darating at ang Panginoon ay gumagawa ng paraan para sa ating isip, para sa ating mga damdamin, para sa ating mga passions and everything. Ang Panginoon ay gumagawa ng paraan. Naalala ko nung ako ay hindi pa nagbabash preaching, brother. Nagbabash preaching. Wala sa akin, parang wala lang sa akin. Okay lang, I would go to church. I preach sometimes, lessons, gano'n. Pero, it was a very different experience when I go bus preaching. Alam kung bakit? Doon sa bus preaching ay hindi mo kakilala yung mga taong nakikinig. And nandun yung kaba, nandun yung parang fear na baka i-reject ka. Pero, nung yung first time na gumawa ko, I preach about John 3:16. Yun lang ang in-expound ko, yung John 3:16. And the last part of this is, what is eternal life? Ano ba ang buhay na walang hanggan? At parang nag-ano sa akin ng I have to say it louder. Ang buhay na walang hanggan ay kung ikaw ay nagbibilang ng buhangin sa tabing dagat, pasimula pa lamang yun ang buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay nagbibilang ng molecules of the water, ay pasimula pa lamang ng walang hanggan. Mayroong isang mama doon sa dulo, sabi patayo siya. Tapos, parang nagulat na ganon. Tapos, namimigay kami pagkatapos ng mga babasahin na dala-dala namin na dala ng mga sponsors namin na pinabili namin sa kanila. At namimigay kami doon ng hope, yung pag-asa na booklet. At yung namimigay doon na kasama ko ay bigla niyang dinarab yung akin na yan. Nagulat ako. First time ako na nagsalita at merong nag-response sa audience. At that was the time na I really, hindi ko na talaga makalimutan yung bus preaching. Pag hindi ako mag-bus preaching, para bang kulang yung ating linggo. Kasi linggo lang naman ako. So, sa ating kapanahonan po ay, ngayon ang panahon sinasabi na tayo